Gayo. Ayun. Tapos, ayan. Wala. Manila lang po. Manila lang kami. Sa ano natin kanina, sa background ni Joanna kanina is, parang pandemic baby tong negosyo nyo. Yes po. Ano po ba yung mga sinimulan nating i-offer na pagkain? Yung start talaga namin is January nung year ng pandemic, 2020. Parang syempre after January? Actually, January talaga ako nag-start. Nag-experiment lang ako. Luto-luto lang kasi mahilig talaga ako magluto. Tapos hanggang sa nung nagluto ako ng lasagna, nag-experiment lang ako. Tapos biglang may business idea na, benta kaya natin to, sabi ng husband ko. Masarap, sige, i-try natin ibenta. Tapos nag-start na ako mag-sell sa mga kakilala. Parang bigyan nyo naman ako ng feedback kung okay na ba yung ratio ng nung sauce, nung yung layers. Lasa, so hanggang sa nung nakuha ko na yung recipe na hinahanap ko, doon ko na siya pinresyuhan. Tapos biglang nag-pandemic, nag-lockdown ng March. So talagang nakaposition na kami. Kaya sinwerte lang din na nung nabenta namin before mag-start yung pandemic, so medyo nakilala na kami, no? So may customers na. Yes, may customers na. Naggawa kagad kayo ng page, ganyan. Yes, doon nag-start yung page, social media na lahat. Kasi online talaga din lahat ng food deliveries nun. Pero nung una, wala pa. Nung mag-pandemic lang. Nung mag-pandemic lang. Ano po bang ginagawa natin nung hindi pa natin nalalaman na magluluto tayo, magbebenta tayo? Ano yung pinagkakaabalahan natin before? Actually, right before kami mag-start ng business, lumilipad ako, flight attendant sa Cebu Pacific. So, nung nag-stop yung mga flights, actually hindi pa naman ako nag-resign or natanggal nun. Noong that time. Kaso wala talagang flight, so walang Bawalan travel, diba? Yes. Naka-leave ako noon, kaya wala din pumapasok na income. So, kaya yun ang naisip. Magluluto. Ilan taon kang flight attendant? 10 years. Yun. 10 years. And then, di ba, nag-pandemic. Kailan ka umalis as FA? The following year, kasi parang binigyan pa kami ng chance na mag-decide kung magsistay or Aalis. So, ayun, nung nag-avail ako ng parang early retirement. So, inantay ko yung 10th year ko para mag-resign. Mag-resign. Siyempre. And then, tumuto ka na, hindi ka na naghanap ng ibang mga corporate para maituloy yung yung career mo. Dito ka na lang tumutok sa Kasi actually, habang lumilipad pa ako, mga siguro 2 years bago ako nag-resign, before pandemic pa, pinagpe-pray ko na magkaroon ako ng business na mako-cover yung income na meron ako sa pagiging flight attendant. Tapos, ito na nga, nagkaroon ng opportunity dun sa binenta kong lasagna na parang kaya pala, na nasa bahay lang ako. Cover pala. Yes, na-cover and more pa. Wow. Diba, lasagna lang yun. Paano naman dumating yung iba mo pang mga menu? Mga menu. And di nag-start lang sa lasagna. Gusto ko sana na maging ma-master ko lang siya, tapos talagang yan yung bulk ko na ibebenta. Kaso dahil number 1 sa akin ang customers, lahat sila, wala ka bang chicken? Wala ka bang seafood? Na hanggang sa lumawak na yung menu ko, sige, lahat pinagbigyan ko, lahat in-experiment ko kasi natutuwa din naman ako na mag-discover ng mga bagong recipe. Ayun. Lahat ba pagka gano'n, kunyari, may nag-request ng isang chicken, seafood, putahe or recipe, di ba? Paano mo siya may cookbook ka ba? Or pinapanood mo sa YouTube? Ganon. Isa din yun. Puro internet talaga actually. Ang basis ko talaga ng mga recipe is, number 1, yung mga turo ng mom ko before pa and yung recipe ng lola ko, hiningi ko sa mommy ko. Tapos, updated recipe sa internet, kung ano yung mga ingredients na ilalagay. Tapos pinag-combine ko, nagta-trial and error. Tapos, syempre, ang family ko ang number 1 taga-tikim. Talagang, nung lasagna, sawang-sawa talaga sila sa lasagna. Tapos nung nag-chicken ako, sawang-sawa naman sila sa prito. Asan nga po pala sila pwedeng umorder? Page? Ano po na? Yes, sa Ayan's Kitchen na page, meron po kami sa Facebook, sa Instagram, and TikTok. Ayan, GrabFood. Ayan, sa GrabFood po. So, kung abot po sa inyo yung GrabFood, ayan, pwede nyo po kaming makita doon. At pwedeng umorder. So, Miss Ayan, di ba sabi mo, pandemic
baby, itong negosyo mo. Since doon ka nagsimula, na-compare mo ba? Kasi yung sa pricing ba, mas mahal ba na ngayon kumpara noon yung mga raw ingredients mo? At Yes. paano mo na, isa yun sa mga kinoconsidered mong ano, di ba? Sa costing. Sa pinakamahalagang payo, ma'am, na pwede nating maibigay sa mga nais ding magtagumpay sa negosyo. Siguro, mag-share na lang ako ng lesson na natutunan ko sa simula nung nagnegosyo ako. Una is, it's never too late to pursue your passion and build the life that you're dreaming of para sa family mo. Tapos, syempre, dapat andyan din yung faith mo kay Lord na magagampanan mo lahat ng mga opportunities na pumasok sa'yo. Dahil kapag binigay niya sa'yo yung dream, ibig sabihin, kaya mo. Kaya mo na gawin yung pinapangarap mo. And lastly, value your customers as much as you value your business. Kasi yung customers natin ang bubuhay sa negosyo. Kung wala yan, wala rin yung negosyo. So, i-value natin yung mga feedback nila. Hindi man lahat maganda sa pangdinig. Pero ito ay definitely makakatulong sa pag-angat ng negosyo and sa pagtagal din ng negosyo. Pagtagal ng negosyo. Pinoy, ito na ang ating panahon.